Dito si Isaias ay isang taong makasalanan. Si Isaias ay isang taong palamura. Si Isaias ay nagmula sa isang taong palamura. Pero si Isaias ay tinawag ng Diyos. Bago niya marinig ang tinig ng Diyos, ay pinawi ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng siya ay palamura, binigyan siya ng Diyos ng pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Siya po ay binigyan ng Diyos ng sipit ng baga at inilagay niya sa kanyang dila, sa kanyang labi upang mapawi yung kasalanan. Mapawi. Ang ibig sabihin, at pagkatapos na napawi ang kasalanan ni Isaias, ay narinig niya ang Diyos. Kaya sabi niya dito sa 8, narinig ko ang tinig ng Diyos. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aking susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ay suguin ninyo. Iyon ang maganda sa atin. Hanggang hindi ang tao nagsusuko ng kanyang kasalanan sa Diyos, ay hindi mo maririnig ang Panginoon. Ito yung kaya minsan hinahanap natin ang Diyos Sasabihin natin, nasaan ba ang Diyos? Hindi natin marinig. Hindi gumawa sa ating mga buhay. Dahil ang rason, mayroon tayong mga kasalanan itinatago sa ating mga puso. Itinatago sa ating buhay na ito yung kasalanan. Ito yung namagitan para ang tao ay maghiwalay sa ang Diyos. Kaya hindi natin marinig ang Diyos, hindi siya mag-declare na ikaw ay aking susuguin, ikaw ay mangaral. Nung ako ay tinawag ng Panginoon at narinig ko ang Diyos na tumatawag sa akin para ipangaral ang kanyang mga salita, una kong sinabi, patawarin ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Yun din ang sabi ni Isaias dito, nakawawa ako sapagkat ako'y makasalanang tao. Marumi ang aking labi, palamura siya. Ibig sabihin, naggaling siya doon sa pamilya ng palamura. Pero si Isaias, dahil sa kanyang paglapit sa Diyos, ay siya ay napatawad at talagang pinawi ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. At sabi niya, sino ang aking susuguin? Sumagot si Isaias, ako po, Panginoon, suguin mo. Narito ako. Yun ang maganda. Ayun, sa umagang ito, kaya mo bang sabihin sa Diyos na narito ako, suguin mo, Panginoon. Suguin mo ako. Maririnig mo ang Diyos kapag ikaw ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Maririnig mo ang Diyos. At susuguin ka ng Panginoon. Kung anuman ang kaloob na ipinagagawa sa iyo ng Diyos, iyon ay susuguin ka sa gawain iyon. Purihin natin ang Panginoon. Ang sinumang tao na nagsuko ng buhay sa Diyos ay maririnig niya ang Diyos. Kapag narinig ninyo ang Diyos, huwag ninyong pagpapamatigasin ang inyong ulo, ay sumunod kayo sa ating Panginoon. Sapagkat may tawag ka sa Diyos. Gusto ko lang po linawin sa lahat ng mga leader. Kapag hindi nyo narinig ang Diyos, ay magsuko kayo ng buhay sa Panginoon.